Ngayon ang ating i-recap ay isang action comedy movie na pinamagatang Jackpot. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa panahon ng Great Depression ng 2026, kapwa ang bagong gobyerno at ang publiko ay desperado para sa pera, kaya inilunsad ang California Grand Lottery. Kung may pumatay sa nanalo bago lumubog ang araw, ay legal nilang kunin ang kanilang jackpot. Ang tanging panuntunan ay huwag gumamit ng mga bala. Sa LA noong 2030, nanalo si Sean sa loto, kaya ngayon ay tumatakas siya sa napakaraming tao na gustong pumatay sa kanya. Hindi nag-alinlangan si Sean na labanan silang lahat, mabilis silang tinalo bago tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Pagkatapos ay pumasok si Sean sa isang bahay sa pamamagitan ng bintana, at nakatagpo ang isang lola, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sinira ito. Sa labas, isang drone ang sumubaybay sa lahat. Nagpahinga si Sean para makabawi ng hininga, ngunit ang lola ay naglabas ng Grand Lottery bolt gun, at pinatay siya on the spot. Pagkatapos ay sinira ng lola ang kanyang ticket para ipatawag ang lottery team, na sinira ang pinto at kinumpirma na patay na ang nanalo. Binigyan siya ng malaking tseke na nagkakahalaga ng $22 million at lumabas sa TV. Makalipas ang isang buwan, dumating si Katie sa LA, upang simulan muli ang kanyang karera sa pag-arte. Sa bus, patuloy siyang nakatitig sa isang maliit na keychain ng Oscar, na tila isang alaala. May isang maliit na batang babae sa malapit, at inaliw niya ito para ito ay tumawa. Gayunpaman, ang ama ng bata ay patuloy na kinukutya ang kanyang anak habang may kausap sa telepono. Lumipat si Katie sa tabi ng lalaki at nagpanggap na isang pulis, at nagbanta sa kanya na dadalhin siya sa social services kung ayaw niyang bumait. Ang lalaki ay nagsimulang bumait sa kanyang anak, habang ang isang matandang babae ay lumapit upang pasalamatan si Katie para sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, nang umalis ang babae, napagtanto ni Katie na ninakaw niya ang kanyang relo. Sa isang karatula, nakita ni Katie ang isang advertisement para sa protection agency ni Louis, at ninais niyang magkaroon ng mga bodyguard na ganon. Habang nasa biyahe, napapansin niya kung paano tense o bayolente ang lahat sa lansangan, kadalasan pareho. Samantala ang media, ay hindi matigil sa pag-uusap tungkol sa susunod na lottery draw, na mangyayari sa loob ng 18 oras. Ang benta ng tiket ay nakapagtala ng bagong record, at ang susunod na jackpot ay $3.6 billion. Sa kanyang tahanan, inihahanda ni Noel ang kanyang mga sandata, habang kinakanta ang kanta ng Ninja Turtles. Sa kalaunan ay nakarating si Katie sa kwartong nirentahan niya sa internet, at agad na napansin na nagsinungaling ang kanyang bagong roommate na si Shadi, tungkol sa kalagayan ng lugar, nakakilakilabot. Si Shadi mismo ay medyo nakakainis din. Mayroon siyang mga larawan sa kwarto ni Katie, gumagawa siya ng mga hindi magandang biro, at hindi niya pinapansin ang mga tawag ng kanyang napaka-supportive na ina. Si Shadi ay mayroon ding nakakasuklam na nobyo na si DJ, na sumampal kay Katie na sinasabing prank lamang, habang iniabot nito sa kanya ang mga susi ng bahay. Kinabukasan, lumabas ang advertisement ni Noel sa TV, nag-aalok ng kanyang serbisyo bilang bodyguard sa sino mang manalo sa lottery. Nang magising si Katie, natuklasan niya na ang banyo sa itaas na palapag ay tumutulo sa bubong, at nasira ang kanyang damit. Tinawagan niya si Shadi para magreklamo dahil may audition siya sa loob ng ilang oras, ngunit ang tanging paraan ni Shadi para tumulong ay ang pagrente ng kanyang mga damit. Walang ibang pagpipilian si Katie, kundi simulan ang paggastos ng kanyang ipon sa isang hindi magandang damit, at sumakay ng taxi dahil siya ay huli na. Ang driver ay patuloy na gumagawa ng mga hindi naaangkop na komento, at nagkukwento sa mga chismis sa mga sikat na artista. Binanggit niya na ang sikat na rapper na si Machine Gun Kelly ay may sariling bunker. Nang nakarating si Katie sa lugar, sinangil siya ng isang empleyado ng $400 para lumahok. Sa wakas ay nagsimula na ang kanyang audition, at ipinaliwanag ni Katie na kasama siya sa maraming TV ads noong bata pa siya. Ngunit kinailangan niyang ihinto ang kanyang karera upang maalagaan ang kanyang may sakit na ina. Pagkamatay ng kanyang ina, nagpasya si Katie na subukang umarte muli. Dumukot si Katie sa kanyang bulsa, para sa kanyang mga monologue notes, at nahanap ang lottery ticket ni Shadi. Na-activate niya ang ticket, nang hindi sinadyang nailagay ni Katie ang kanyang thumbprint dito. Kumuha ito ng kanyang larawan, at opisyal na ni-register siya bilang isang player.
Mabilis itong itinago ni Katie at sinubukan na umakting, gayunpaman, agad siyang hindi nagustuhan at pinaalis. Sa koridor, sinubukan ng iba pang aktres na maging supportive. Biglang nag-activate ang lahat ng ticket nila sa lottery, na nagpapahayag na nanalo si Katie at ipinakita pa ang kanyang mukha. Agad na binago ng mga aktres ang kanilang saloobin, at sinalakay si Katie gamit ang anumang bagay na maaari nilang abutin, bagamat ang ilan sa kanila ay may mga kutsilyong nakahanda na. Maging ang mga manggagawa ay sumama sa laban. Ipinagtanggol ni Katie ang kanyang sarili, salamat sa kanyang mga klase sa labanan sa entablado. Umiwas siya sa isang lumilipad na sapatos bago bumaba sa hagdan, na hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. Sa sumunod na palapag, nakapagtago si Katie sa isang kwarto, habang tumatakbo ang mga artista. Gayunpaman, napasok siya sa isang self-defense class at handa rin siyang patayin ng mga tao na ito. Paulit-ulit nilang tinatawag siyang may jackpot, habang umaatake sila. Tumatakbo si Katie at umiiwas sa kanila, na nagdulot sa kanila ng pagtama sa isa't isa. Sinubukan niyang tanungin kung ano ang nangyayari, ngunit hindi nila pinapansin ang anumang sasabihin niya. Habang ang ilan sa mga tao ay nag-aaway sa isa't isa, si Katie ay sinuntok at hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Pinaikot-ikot siya ng lalaki at itinapon siya sa pader, dahilan para mapasok siya sa isang yoga class, na may mas maraming tao na handa siyang patayin. Ang mga taong nag-aaral ng self-defense ay tumawid din, at ang kaguluhan ay sumakop sa silid, at tumindi ng tumindi ang away. Nang hawakan ng isang lalaki si Katie sa leeg, biglang sumambulat si Noel sa kisame, at iniligtas siya sa pamamagitan ng paghagis sa lalaki sa dingding. Pagkatapos ay inanunsyo ni Noel na si Katie ay makakakuha ng 5 libreng pagtatanggol, ngunit pagkatapos nito, ang kanyang proteksyon ay nagkakahalaga ng 10% ng premyo. Habang binibilang niya ang lahat ng taong patuloy niyang tinatalo, at naabot na ang katapusan ng libreng pagtatanggol, walang pagpipilian si Katie kundi pirmahan ang kanyang kontrata. Ngayon ay nagsimula ng makipaglaban si Noel sa mga tao ng totoo, kahit na ginagamit si Katie bilang isang sandata upang sipain ang mga ito. Tinali niya si Katie sa kanyang likod upang panatilihing ligtas, at gumamit ng sinturon sa pag-atake mula sa malayo. Nang natalo na ang lahat ng kalaban, pinalaya ni Katie ang sarili at kinuha ang paralysis dart gun ni Noel. Matapos itong madaling bawiin, sinigurado ni Noel na ilagay sa tamang posisyon ang mga walang malay na katawan, upang hindi sila mabulunan sa kanilang mga dila. Ipinaliwanag niya na ang drone ng lottery na nasa labas, ay nagpo-post ng lokasyon ng nagwagi tuwing 14 na minuto, kaya dapat na silang umalis. Habang tumatakbo sila palabas ng gusali, sinabi ni Noel na ang mga patakaran ay hindi nagpapahintulot sa iba pang mga players, na pumatay sa isa't isa. Binato si Katie ng kutsilyo ng mga tao sa food truck, at tinulungan siya ni Noel na iwasan ito, bago sila sumakay sa kanyang sasakyan upang makatakas. Habang nagmamaneho ang dalawa sa bayan, nakatanggap ng alerto ang mga tao na malapit sa kanyang lokasyon, at naghahanda sila upang sumali sa laban. Iniwan ng ice cream truck ang mga bata, at maging ang babae mula sa bus ay mayroon ng Grand Lottery bolt gun. Balik kay Noel, natapos niyang ipaliwanag kay Katie kung paano gumagana ang lottery, at nagulat siya na hindi ito alam ni Katie. Itinuro ni Katie na siya at ang kanyang ina ay nanunood lamang ng mga pelikula at mga baking show, ngunit hindi kailanman ang balita dahil sila ay nakakapanlumo. Maya-maya ay hinabol ng mga taong nakabike at ATV ang kanilang sasakyan, kaya't inilabas ni Noel ang mga helmet para sa kanilang dalawa bago pinabilis ang takbo. Isang apoy ang inihagis sa ibabaw ng kotse at nasusunog ang bubong, ngunit patuloy na nagmamaneho si Noel at pumasok sa isang lumang bodega, habang pinapatay ng hangin ang apoy. Bigla niyang pinaikot ang kotse at isang biker ang bumangga dito, ngunit pagkatapos ay kailangan niyang patuloy na magmaneho sa bodega, upang maiwasan ang iba pang mga bikers na nagsimula ng bagong sunog. Gusto ni Katie na huminto sa laro, ngunit ang tanging paraan upang gawin ito ay umalis sa lungsod. Binaril ni Noel ang isang lalaki gamit ang kanyang dart para ibagsak siya, pagkatapos ay umikot siya habang mas maraming kaaway ang naghagis sa kanila ng iba't ibang bagay. Lumikha ito ng maraming alikabok, na nagpapahintulot sa dalawa na makatakas. Tinulak nila ang kotse palabas nang hindi gumagawa ng ingay, at hindi napapansin ng mga bikers, hanggang sa bumagsak ang susunod na Molotov sa lupa. Patuloy na iginigiit ni Katie na gusto niyang huminto,
kaya pumayag si Noel na dalhin siya sa pinakamalapit na quitline. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ng mga bikers, at nagsimula muli ang habulan. Isang kalaban ang tumalon sa kotse sa likod na bintana, ngunit kinuha ni Katie ang kanyang kutsilyo. Inilabas ni Noel ang kanyang mga pana, gayunpaman, kinagat ng babae ang kanyang braso. Kinuha ni Noel ang salamin at hinampas ang babae, habang inutusan na mag-drive si Katie, hindi pinansin ang sinabi nito na hindi siya marunong. Pagkatapos ay lumipat si Noel sa backseat upang ipagpatuloy ang laban, naglagay ng dagdag na helmet sa kanyang kalaban bago siya sinipa palabas ng kotse. Ibinata ng mga bikers ang isa pang Molotov sa kanila, at pinilit ni Noel si Katie na magmaneho papunta sa isang pader upang makatakas. Pinahinto nila ang kotse, at isang biker ang nabangga habang sinusubukang iwasan ito, habang si Katie ay inatake ang isang kalaban gamit ang kanyang helmet. Sinubukan ng dalawa na umalis, gayunpaman, ang kotse ay halos hindi na gumagalaw bago ito masira, dahil sa lahat ng pinsala. Lumabas si Katie at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Noel. Ipinaliwanag niya na hindi siya makakakuha ng pera kung huminto siya sa laro, ngunit gusto pa rin siyang tulungan ni Noel, dahil dapat nilang tretuhin ang mga tao sa paraang gusto nilang tretuhin sila. Biglang binato ni Katie ng buhangin ang kanyang mukha at nagawang suntukin siya, kaya kinailangan ni Noel na i-crack muli ang kanyang ilong upang maayos ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kotse ng pulis at pumunta si Katie sa kanila para humingi ng tulong, gayunpaman, gusto din siyang patayin ng mga opisyal. Nahuli ni Noel ang kanilang taser sa tamang oras, at sinimulan silang atakihin habang si Katie ay tumakas. Sa kalye, itinago ni Katie ang kanyang mukha sa likod ng isang mapa, habang napapansin ng karamihan ang drone sa malapit, at sinimulang hanapin siya. Pumunta siya sa museo ng wax at nagulat na marinig ang guard na anti-lottery, kaya hinayaan niya itong magtago sa mga estatwa. Pagkatapos ay tinawagan ni Katie si Shadi at hiniling na hiramin ang kanyang sasakyan. Patuloy na tinatanong ni Shadi si Katie kung nasaan siya, dahilan upang mapagtanto ni Katie na naglalaro din si Shadi. Sa sandaling iyon, tinanggap ng isang estatwa si Katie sa museo, na ibinibigay ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ay sinubukan ni Shadi at DJ na pumasok sa museo, ngunit pinaalalahanan sila ng gwardya na pinagbawalan sila, dahil ginagawa nila ang marumi gamit ang isang rebulto. Sinuntok siya ni Shadi, at nagmamadaling pumasok ang mag-asawa. Narinig sila ni Katie at nagtago sa likod ng isang estatwa, ngunit nang sinubukan niyang lumabas ay nakita siya nila. Agad siyang itinulak ni DJ sa ibabaw ng isang desk, at binato ni Katie ng bote ang ulo ni Shadi, bago binato ng buhangin ang mukha ni DJ. Pagkatapos ay nagtulungan ng mag-asawa upang labanan si Katie, na ipinagtanggol ang sarili gamit ang mga estatwa. Nang makita niyang may bukas, sinubukan ni Katie na tumakbo at sinipa siya ni Shadi sa likod. Sa sumunod na silid, sinimulan ni Shadi at DJ na bugbugin si Katie gamit ang estatwa. Gumanti si Katie sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila ng mga estatwa. Nagpatuloy ang laban sa horror room, kung saan kinuha nila ang anumang prop na magagamit para sa pag-atake. Pagkatapos ng maraming pakikibaka sa mga costume at armas ng pelikula, tumakbo palabas si Katie, habang hinagis sa kanya ni Shadi ang isang palakol. Ang sandata ay tumama kay Katie, ngunit ito ay peke kaya wala itong epekto. Pinindot ni Katie ang isang button para ibaba ang shutter, ngunit naalala ang itinuro sa kanya ni Noel. Inayos niya ang katawan ng gwardya para hindi siya mabulunan, pagkatapos ay gumulong siya palabas ng museo bago isara ang shutter, naiwan sina Shadi at DJ na nakulong sa loob. Agad siyang nakita ng tour bus guide at inanunsyo ang kanyang lokasyon sa mikropono. Bago siya maabot ng mga umaatake, lumitaw si Noel sa isang kotse ng pulis at dinala siya. Hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Katie, dahil ang pagtulong sa kanya na huminto ay nangangahulugan ng walang makukuha si Noel na bayad, kaya iniisip ni Katie na papatayin rin siya nito. Habang patuloy na tumatama ang tour bus sa likod ng kanilang sasakyan, hiniling ni Noel na magkaroon sila ng bunker, at naalala ni Katie ang taxi driver. Di nagtagal, lumabas ang dalawa sa bahay ni Machine Gun Kelly, na iba ang iniisip nang humingi si Katie ng tulong. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang bus, kaya kinuha ni Katie ang dart gun ni Noel, at pinilit si Machine Gun Kelly na buksan ang kanyang panic room. Nagmadaling pumasok sina Katie at Noel, at pinatulog si Kelly gamit ang dart, bago sinubukang isara ang pinto.
Ang isang grupo ay nagtitipon sa sala, at isang kamay ang sumubok na panatilihing bukas ang pinto, kaya't naghanda si Noel na barilin ito. Sa pag-aakalang gusto siyang barilin ni Noel, kinuha ni Katie ang baril at pinaputukan ng dart ang braso, pinilit itong umatras at tuluyang isinara ang pinto. Kumpleto sa gamit ang kwarto, at mapapanood ng dalawa ang mga tao sa security camera. Ang isang maingat na Katie ay nakatutok ang baril kay Noel. Umupo siya sa tabi nito at nagbahagi ng mga matamis na katotohanan tungkol sa kanyang sarili, upang patunayan na siya ay isang mabuting tao. Biglang nahulog ang keychain mula sa bulsa ni Katie, at nang sabihin ni Noel na maganda ito, nagbahagi rin si Katie tungkol sa kanyang buhay. Pinili niyang maging artista para sa kanyang ina, na mahilig sa mga pelikula at celebrity. Alam ng kanyang ina na ang Hollywood ay maaaring maging impyerno, niregaluhan niya si Katie ng keychain para ipaalala sa kanya, na ipinagmamalaki siya nito, anuman ang mangyari. Noong bata pa siya, kumikita siya ng husto bilang isang child actor, ngunit lahat ng iyon ay itinakas ng kanyang ama. Si Noel ay nakakaunawa dito, kaya ibinalik sa kanya ni Katie ang baril. Gustong malaman ni Katie kung bakit gusto siyang tulungan ni Noel na huminto, kaya ipinaliwanag ni Noel ang kanyang mga prioridad. Ang una ay ang pagliligtas sa buhay ng mga tao, at ang pangalawa ay kikita ng sapat na pera, upang patuloy na iligtas ang buhay ng mga tao. Sa labas, ang mga tao ay patuloy na pinilit buksan ang pinto, ngunit hindi nagtagumpay. Sinampal ni Shadi si Kelly para gisingin ngunit walang nangyari, sa halip ay kinaladkad niya ito sa pool, at binantaan siyang ibahagi ang password ng pinto. Ang lahat ng ito ay nakita ni Katie at Noel, na nagagalit dahil wala siyang choice kundi tumawag at humingi ng pabor. Nag-order siya ng tinatawag na phone strike, at nagmamadaling ilagay ang telepono ni Katie sa loob ng safe. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawa ang pinto, habang ginamit ni Shadi ang password. Nag-freeze ang karamihan, nang narinig nilang nagriring ang lahat ng kanilang telepono na may Amber Alert. Gayunpaman, ito ay isang bitag at nagsimulang sumabog ang kanilang mga telepono, nasusunog ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Habang inaasikaso ng lahat ang kanilang mga paso, lumabas sina Katie at Noel upang makatakas, bagamat huminto si Noel upang patayin ang apoy sa singit ng isang tao. Sa labas ay naghihintay ang isang grupo ng mga gwardya, na may dalang mga damage-proof na kotse at rubber bullet gun. Gusto lang nilang kunin si Katie, pero pinilit ni Katie na dalhin din si Noel. Habang nasa biyahe, tinanong ni Katie kung nakikipagtulungan si Noel sa mga tao na ito. Ipinaliwanag niya dati silang magkasama, ngunit sa ngayon ay freelancer na siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa headquarters at nakilala ni Katie si Louis, na nalaman na ito ang kanyang security company. Hindi siya humanga sa kanya, dahil patuloy niyang tinutuya si Noel at hiniling na ilabas siya sa lungsod. Gayunpaman, niregaluhan siya ni Louis ng bagong telepono at sinabing siya ay nasa pinakaligtas na gusali sa bansa. Ipinakita rin niya ang mga granada sa kanyang bulsa. Sa 4 na oras na lang ng laro ang natitira, binigyan sila ni Louis ng paglilibot at ipinakita sa kanila ang pader, kasama ang lahat ng mga nanalo na kanilang nasave. Kahit na ang mga pangalan ay anonymous, at sila ay kulang ng mga kliyente sa loob ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni Louis na naninangil sila ng 30%, at pinirmahan ni Katie ang kontrata, pagkatapos makuha ang bahagi ng perang iyon para kay Noel. Pagkatapos ay nakita nila sa mga security camera na maraming tao ang nagtitipon sa labas. Nagpasya si Louis na mas ligtas na ilipat si Katie sa isang nakatago na underground fortress, sa pamamagitan ng paggamit ng mga decoy na sasakyan. Ang dalawa ay kumuha muna ng medikal na pangangalaga para sa kanilang mga sugat, at si Noel ay nagbahagi ng higit pa, tungkol sa kanyang sarili. Dati siyang mersenaryo sa pribadong sektor kasama si Louis, at ang kanilang unit ay naipadala sa buong mundo upang pumatay ng mga kakilakilabot na tao. Isang araw, natuklasan ni Noel na ang kanyang mga biktima ay hindi palaging masamang tao, at siya ay huminto sa gitna ng isang trabaho. Naging sanhi ito ng isang bigong misyon, at dito nagtapos si Louis lamang ang nakaligtas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ang kinikita niya ay napupunta sa mga pamilya ng kanyang mga biktima at mga kasamahan. Bilang kapalit, ibinahagi ni Katie na ang kanyang ama ay dati niyang manager, at pinagtatrabaho siya buong araw mula noong siya ay 8 taong gulang. Nang siya ay tumuntong sa 18, sinabi niya sa ama na gusto niyang pamahalaan ang kanyang sariling pera, kaya nawala ang ama kasama ng kanyang kita.
Kinailangan ni Katie na alagaan ang kanyang may sakit na ina na namatay noong isang buwan, at nag-iwan sa kanya ng $600 lamang, at isang tiket ng bus papuntang LA. Sa sandaling iyon, ang isang empleyado ay nagdala ng isang prosthetics machine. Inilagay ni Katie ang kanyang mukha sa loob, at ang makina ay naglagay ng maskara na ginawa siyang mukhang matanda. Gayunpaman, nag-aalala si Noel dahil ang paglipat kay Katie ay hindi makatwiran. Napansin din niya na ang pasilidad ay masyadong mahal upang mapanatili ng 30% lamang sa mga premyo, lalo na kung wala silang anumang mga kliyente kamakailan. Matapos magpalit ng damit si Katie para tapusin ang pagbabalat kayo, sa wakas ay napagtanto ni Noel na nagpapanggap lamang si Louis na protektahan ang mga nanalo, ngunit papatayin sila ng lihim. Dinala sila ni Louis sa isang kotse at patuloy na hiniling ni Katie na sumama si Noel, na tinanggihan ni Louis. Sa pagiging desperado, sinipa ni Katie si Louis sa singit at ginamit ni Noel ang distraction para buksan ang pinto ng garahe. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang lahat ng mga gwardya gamit ang kanyang dart, habang ang mga tao ay nagmamadaling pumasok, ngunit hindi nila nakilala si Katie at hindi siya pinansin. Kinaladkad siya ni Noel palabas at ibinigay sa kanya ang keycard na ninakaw niya mula sa isang gwardya, na sinabihan siyang tumakbo. Mas maraming gwardya ang lumitaw at hinawakan si Noel, habang sinisipa siya ni Louis para sa impormasyon. Biglang umalis ang lahat ng AI-driven na decoy na sasakyan, kung saan nagtatago si Katie sa isa sa mga ito, kaya ipinadala ni Louis ang kanyang mga tao upang sundan sila. Sa downtown, tinanggal ni Katie ang kanyang maskara at kinokontrol ang kotse, kaya ang pagbabago ng ruta ay nag-aalerto sa sistema ni Louis. Samantala ang social media ay nagiging ligaw dahil nawala sa drone si Katie, kaya kung hindi siya magkakamali ay maliligtas siya mula sa mga humahabol hanggang sa huli. Nagiging sanhi ito upang makakuha siya ng mga tagahanga, na tumitingin sa kanya bilang isang bayani. Ilang sandali pa, aalis na si Katie sa bayan ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Louis, na nagsabi sa kanya na tumalikod, o papatayin niya si Noel. Sa katunayan ay patuloy niya itong sinasaksak ngunit sinabihan ni Noel si Katie na iligtas ang sarili. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pinaikot ni Katie ang sasakyan at pumayag na magkita. Samantala, dinala ni Louis si Noel sa isang lumang teatro, at ibinunyag na sa panahon ng kanilang mersenaryong mga araw, alam niya na pinapatay nila ang mga sibilyan. Wala siyang pakialam dahil madaling pera iyon. Inamin ni Louis na hindi siya mahilig mag-share, kaya naman pinatay niya ang kanilang team habang ginagawang parang kasalanan ni Noel. At dito nagtapos ang kwento. 15 minuto na lang ang natitira. Maraming salamat sa panonood. Gun mula sa glove compartment at nagmamadaling pumasok sa teatro, nakita sina Louis at Noel sa entablado. Nagbanta si Katie na magpakamatay para walang makakuha ng pera, ngunit hindi naniniwala si Louis sa kanya, kaya itinuro ni Katie na papatayin niya pa rin siya. Ipinakita rin niya sa kanya na nire-record niya ito para sa social media, sa paraang hindi niya malilinas ang mga fingerprint sa baril at masasabing ginawa niya ito. Si Katie ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kakilakilabot na estado ng kanyang buhay at halos itulak ang gatilyo. Gayunpaman sa wakas ay binitawan ni Louis ang mga susi ng posas at nakipagdeal. Nagkunwari si Katie na ibigay niya sa kanya ang baril, ngunit sa halip ay sinipa siya sa entablado, na nagpapatunay na nag-iinarte siya. Sa paglabas ni Louis, ang iba pang mga players ay nagsimulang sumugod muli kay Katie. Ang lahat ng mga taong nakatagpo niya kanina ay lumabas sa teatro. Hinarangan ang bawat pasukan, kung kaya ginamit ni Katie ang anumang bagay na maaari niyang makuha upang pabagalin sa pag-atake ang mga ito. Biglang hinawakan ni Louis ang kanyang binti at sinubukang patayin. Sinubukan ng isang pulis na tumulong, gayunpaman, sinipa siya ni Louis at patuloy na nakipaglaban kay Katie. Sa sandaling iyon ay isang grupo ang pumasok, kaya sinimulan silang labanan ni Noel habang nakaposas pa rin sa upuan, at kumanta ng kanta ng Ninja Turtles. Malapit nang masira ang upuan, na nagbibigay sa kanya ng higit na kalayaan sa paggalaw. Kinagat ni Katie si Louis at kinuha ang baril, bago ihagis ang mga susi kay Noel, na tuluyang nakalaya. Habang nakikipaglaban si Noel kay Louis, si Shadi ay lumabas na may dalang katana upang labanan si Katie, na mabilis na nagdisarma sa kanya at nagpatumba sa kanya gamit ang isang headbutt. 4 na minuto na lang ang natitira, biglang pumasok sa sinehan ang napakaraming tao.
Kakalabanin pa rin ni Noel si Luis, kaya kailangang umakyat si Katie sa mga decoration sa entablado para sa kaligtasan. Nagnakaw si Luis ng palakol mula sa isang player at ipinagtanggol ni Noel ang kanyang sarili gamit ang mga simbal, na tumulong sa kanya na sa wakas ay talunin ang kanyang dating kaibigan. Sinubukan ng babae sa bus kanina na umakyat kasunod kay Katie, kaya sinipa niya ito. Pagkatapos ay sinimulan ni Noel na sirain ang decoration upang hindi masundan ng mga tao si Katie. Dumating ang mga tauhan ni Luis at kalahati sa kanila ay gumawa ng hagdan para umakyat si Luis, habang ang iba ay humarap kay Noel. Inabot ni Luis si Katie sa scaffolding, at nagsimula silang mag-away, hanggang sa madulas si Katie. Nakasabit si Katie, at sinabing ginamit niya ang kanyang keychain para i-activate ang isa sa kanyang mga granada, na pagkatapos ay sumabog. Namatay si Luis at nahulog si Katie, gayunpaman, lumitaw ang kanyang mga tagahanga na may malaking bandila at nasalo siya sa tamang oras. Nang umabot sa 0 ang countdown, niyakap ni Katie si Noel at nangakong magbabayad sa kanya ng 50%. Dumating ang mga tao sa lottery para ibigay sa kanya ang tseke, at inanunsyo niyang ayaw na niyang maging artista. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtulungan sina Katie at Noel sa maraming charities. Ang ilan sa mga ito ay isang libreng protection agency, isang paaralan ng self-defense at labanan sa entablado, at isang sentro para sa mga batang may masasamang magulang. Sinubukan ni Noel na magbukas ng isang pizzeria na may tema ng Ninja Turtles, gayunpaman, siya ay nademanda para sa paglabag sa copyright. Makikita din na nagbakasyon ang dalawa sakay ng sarili nilang super yacht. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.